kung hindi ka niya mahal or ginagamit lang yung excuse ng stability, iwanan mo na yan. Ang dami ng red flags ka ganyan. Kung ginagamit pa lang yung excuse at yun ang feeling mo, dapat magkaroon kayo ng clear communication. As long as nakita mo naman, nag-e-effort siya, nagsusumikap naman siya, at meron siyang goal para sa iyo and para sa future family mo, yun ang importante para sa amin. Yo guys, what's up? It's me, Miko. Enjoy! And welcome sa ating first episode ng ating Miko Enjoys podcast. Ngayon, pag-uusapan natin, hindi na about diskarte o diploma, pero ano bang mas mahalaga o dapat mauna? Yung marriage o mortgage? Kaya tune in ka lang kung ikaw ay agree or disagree. At para mas maging masaya yung ating pag-uusapan ngayon, ibubunot kami ng ilang mga questions na i-share namin yung aming opinions or aming mga insights or based sa aming mga values. So, tara, pag-usapan natin. So, mauna. So, ang aking nabunot ay it's about, ang sabi dito, mag-asawang inunang financial stability at bahay bago ang kasal ay mas masaya sa married life at mas prepared bumuo ng pamilya. So, medyo controversial question ito. So, nandun nga sa pinag-uusapan natin, marriage ba muna o mortgage? So, para sa akin, and by experience, mas importante na stable ka muna financially at meron ka ng bahay para pag nag-I do na kayo mag-asawa, hindi ka na makikitira, hindi ka na magre-rent at ready ka na. At ang focus mo na ngayon ay magpayaman para sa mga future ng iyong mga anak. So, hindi ko alam anong tingin nyo doon. For us, na mag-asawa based on experience, yun ang aming ginawa bago kami magpakasal. Actually, bago kami na-engage, nag-invest na kami sa aming sariling bahay or tahanan. Miko, agree or disagree? Agree ako na dapat mauna ang mortgage dahil mas magiging masaya at mas magiging comfortable ang buhay. Agree din kasi mas magiging komportable yung family mo kapag nauna yung mortgage. Para hindi mo naiisipin siya kapag nag-start na ng family. Sa akin sa tingin ko, karamihan ng mga nauuna yung kasal bago yung bahay is hindi na sila nakakapag-save up kaya forever na lang sila nagre-rent. Kasi darating na yung anak, darating na yung mga gastusin na bills. So eventually, yun na yung nagiging priority. Nawawala na sa priority yung pagkakaroon ng sariling bahay. Kaya for me, kung inuna mo na yun at stable ka na doon, pagdating pagbuhay may asawa, nakafocus na tayo sa pagtatrabaho para income natin papunta na sa ating mag-asawa, everyday needs at eventually sa mga anak, tuition fee at marami pang iba. Tsaka iba din yung kapag may mga anak na, nandiyan na yung mga anak mo, nakakapag-boost din siya ng confidence kapag meron talaga kayong sariling bahay. Okay, ikaw naman next. Kung ang mag-asawa ay nagpakasal ng wala pang bahay at ipon, ibig sabihin wala silang pakialam sa future na magiging anak nila. I think, disagree naman ako. Kasi hindi naman lahat may kakayahan na magkaroon agad ng kanilang sariling tahanan. Pero of course, pagka mag-asawa na kayo, parang gagawin nyo naman lahat para ma-provide yung needs para sa family mo. So, yun. Disagree. Ako, disagree rin because hindi naman lahat fortunate enough na unahin yung bahay. And hindi rin ako naniniwala na may magulang na walang pakialam sa anak niya. It's just that siguro yung mga circumstances and situation nila na kailangan talaga unahin yung mag-asawa, magpakasal muna bago magkaroon ng sariling bahay. They can rent. But again, merong kanya-kanyang perspective yan, kanya-kanyang sitwasyon, at kanya-kanyang mga preference sa buhay. Pero disagree ako na kapag although I prefer na mauna ang mortgage over marriage, disagree ako na pag nauna ang marriage, wala ka nang pakialam sa mga anak. I totally disagree. Kasi as a parent, parang hindi ko ma-imagine na may magulang na walang pakialam sa anak nila. Number 3. Parang 299 engagement ring issue. Ang halaga ng investment niya sa bahay nyo ay katumbas ng pagmamahal niya sa'yo. If your house is cheap, then he doesn't love you that
much. Agree or disagree? Disagree ako dito. Actually, sa ring engagement, sobrang disagree ako doon. Kasi kung yun lang naman yung kaya ng lalaki, bakit mo susukatin sa presyo? Although, syempre, kung yun ang binigay niya, pero more than that, pero yung sa capability niya, kaya pa niya na mas wala. Ibang usapan yun. Pero kung yun talagang capability, kagaya na pagbili mo ng sariling bahay, kung yun muna yung kaya ng pamilya mo, maliit, starting ka pa lang naman, kayong dalawa pa lang mag-asawa, pwede kumuha ng 1 or 2 bedrooms lang na hindi pa luxurious na may swimming pool, may jacuzzi. Sa akin, it doesn't measure. Ang importante doon, if yung asawa mo is willing to provide you yung bubong sa taas ng ulo mo, a home for your family and your future kids, sa akin, check ka agad yun. Huwag mo nang pakakawalan yung asawa na yun kasi priority ka niya. Ayaw ka niyang maulanan, ayaw ka niyang mahamugan, ayaw ka niyang maging homeless. So for me, it doesn't matter kung ano yung quality, ano yung presyo na ibibigay ng bahay sa'yo. Basta as long as ang priority niya for your safety and your security. Kaya disagree ako dito. For me, I disagree din kasi parang hindi naman nasusukat yung material na bagay na mapoprovide mo para din mapakita mo yung pagmamahal mo sa isang tao eh. So, as long as nakita mo naman na parang nag-e-effort siya or nagsusumikap naman siya at meron siyang goal para sa iyo and para sa future family mo, yun ang importante para sa amin. So, yun, disagree ako doon. Medyo, mahal ka ba talaga niya kaya gusto niya muna ng financial security at bahay? Or excuse niya lang yun para hindi mag-commit? Medyo controversial. Baka marami makarelate dito. But anyways, I totally disagree because for me, stability is very important pagpapasok ka lalo sa marriage, sa pagkakasal. Kasi marami siguro gumagawa ng excuse na wag mo nang magpakasal dahil nga kailangan pa nilang maging stable. Pero for me, may mga legit na mga tao na sa tingin ko kailangan nilang maging stable muna kasi gusto nila secured at wala na masyadong iisipin mga problema when it comes to pagkakaroon sa sariling bahay bago sila mag-commit at mag-I do sa kanilang partner. So for me, I disagree. Ako din, I think disagree din naman ako. So, ano nga ba yun? Hindi ka mahal or mahal. Hindi ka mahal. Yun, gaya nga nung nasabi mo kanina, so parang kung nakita mo naman yung tao na nag-e-effort at nagsusumika para makapag-provide sa family mo, pero kung hindi pa siya ready, nasa pag-uusap naman siya ng partner eh. So, it's up to you kung sino mag-a-adjust or kung papaano nyo mapag-usapan yung mga plano nyo para sa future nyo. And I think kung yun yung issue na tingin mo takot siya or hindi ka niya mahal, at least huwag ka na magpakasal. You dodge a bullet. Ibig sabihin, kung sa tingin mo, kung may duda ka na hindi ka niya mahal or ginagamit lang yung excuse ng stability, iwanan mo na yan. Kasi ibig sabihin, hindi na yan, ang dami ng red flags kaganyan. Kung ginagamit pa lang ng excuse, at yun ang feeling mo, dapat magkaroon kayo ng clear communication kung ano ba talaga, papakasal mo ba ako, excuse lang ba talaga yan? And makikita nyo naman kung mag-excuse yan kasi syempre dapat unang-una kung seryoso kayo, makikita mo na yung sweldo eh. Kung doon pa lang nakikita mo na hindi stable na siya pero ayaw ka pa niyang pakasalan, I guess excuse na nga lang yan. Kaya wag mo nang pakasal, iwan mo na yan. Parang ibig sabihin, parang hindi pa siya sigurado. Oo. So, kagaya na kilala kita, sigurado na ako eh. Kaya game na kagad. So, kung duda ka sa mga partners nyo na excuse lang, gusto ko career muna, ano muna ako, kailangan yung pag-usapan yan or else lalo kung nasa tamang age naman. Mapapasubo kayo ng mali. And remember, marriage is a long-term game, 'di ba? Until you die. Until you die kasama mo yan. So kung mali yung decision mo, maraming pagsisisihan. Pag bigla kayong nagpakasal without any financial plan, reckless ba yun or test of love and commitment? Kasi depende yun sa partner nga eh. Mafe-feel nila kung ready na sila. And kung ready na sila mag-asawa, pero kung hindi pa ready yung sa financial aspect, kumbaga mapapag-aralan naman yun eh.
So, pag nag-asawa na kayo, eventually, mapapag-usapan nyo kung ano yung financial goals nyo, yung ganito, ganyan. So, I think hindi naman nagmamatter na, bago ikasal is, magkaroon muna ng financial goals or financial plans or wala pa muna. So, disagree ka na reckless? I disagree. Ako baligtad. I agree. It's, for me, by experience talaga, siguro dahil sa values ko na rin, lahat ng gusto kong gawin, lahat kailangan nakalatag. So, yun nga, sabi ko, marriage is a long game. Actually, forever game na talaga yan hanggat buhay kayo parehas. Kaya, ako, reckless talaga. Kasi marami nagsasabi na, okay lang, basta we love each other, pang pelikula lang yan at pang fairy tale. Hindi yan nangyayari sa totoong buhay. Pagka nandyan na yung bills at wala na kayong makain, lalo sa mga anak ninyo, yung love, it will just fade. Kaya marami naghihiwalay. So, for me, I agree that it's a reckless move. I'm sorry sa mga tatamaan, but real talk lang. Going into marriage is not just about love. It's not just about commitment, but it's about being ready and being stable na dapat na-foresee mo na in the next 5, 10, 15, 20 years. Alam mo na kung saan ka papunta at alam mo na kung paano kayo mabubuhay. Kasi if you say I do and if you say yes, magpakasal na tayo, kinukuha mo na yung obligation from the parents ng papakasalan mo na aalagaan mo siya. So, kung kinuha mo siya because of love, do sa comfort zone ko na sa parents siya, I think it will not last. No? So, ako disagree ako that it's a reckless move to get married nang hindi ka pa stable or financially stable. Yeah, may point naman. Diba? Napaisip ka rin. So, Ano yung nag-experience nyo doon? Ikaw? ako kasi matagal eh. Ako kasi based on my experience, siguro yung naipon namin before is good for 3 to 5 years after marriage na, before talaga kami oo eh. So, if ever man may maging struggles financially in the first 2 years, at least merong emergency. So, importante rin talaga yung financial literacy when it comes to, I'm not talking about the insurance lang, yung mga ganun, but financial literacy, how to manage your finances and how to have those emergency funds pagka kailangan na, lalo ng anak mo, I think, yun. Kaya, again, it's reckless kung wala ka nun. Ang dami mong gagawin, magugulat ka, bahay, bills, diba? Kung magkaanak ka, bakuna, birthday parties, lahat yan. Kung hindi ka ready dyan, love, hindi makakain yung love. Sorry to say, but hindi makakain yung love ng mga for 10 years. Yung love, isusuka rin yan. Bakit ba kasi kita pinakasalan, hindi naman pala tayo ready? Sarap-sarap ng buhay ko dun sa pamilya ko, di ba? So, pang pelikula, but yes, it happens in real life. What is this? Selfish ka ba kung gusto mo muna mag-focus sa financial security habang yung partner mo kasal na at 30 years old? Oh, okay. Disagree. Disagree ako. I think selfish is not the proper term. I think kung totoo na ikaw ay gusto mag-focus sa career at yung partner mo naman ay sa tingin mo kasal na or talaga naghihintay na ng engagement, hindi kayo meant to be. Like sabi ko kayo na maghiwalay na lang kayo. May conflict of interest, magkaiba kayo ng goal. Sabi nila opposites attract, pero minsan opposites talaga ay hindi long term na nagtatagal. They're just short stories. So for me, selfish, it's not selfish, but I think selflessness nga yun. Kasi baka gusto mo naman na talaga magkapamilya pero hindi ka pa ready. Iniisip mo na yung priority mo yung magiging asawa mo in the future, hindi man yung partner mo ngayon, and syempre yung mga anak mo. Kaya for me, it's not selfishness, it's considered selflessness para sa akin. Kasi alam mo kung anong gusto mo, and in fairness to your partner, alam din niya na gusto niya na magpakasal, so maghanap kayo ng iba. Yung mga kasundo nyo dun sa mga perspectives ninyo. For me, siguro disagree din. Pero depende kung yung partner mo naman is parang kasal na siya pero hindi pa naman siya pwede. So, kumbaga wala naman siyang income, hindi pa siya financial stable. Tapos ikaw din is parang ganun din. So, I think hindi selfish yung tawag doon.
na hindi mo na magpapakasal kasi hindi pa kayo ready eh. So, yun. Tsaka baka hindi lang kayo meant to be. Baka hindi lang sila meant to be kasi magkaiba sila ng vision in the next 5 years. Dapat kasi ang mga tao magpapakasal, aligned na yung vision nila in the next 5 years in terms of business or career or family or kung ano man. Basta dapat aligned. Pero kung yung isa nagmamadali, yung isa nagre-ready pa lang, they're not on the same page. Nasa pag-uusap talaga yan. So, dapat yung communication. Yes, that's the most Yun yung important part of a relationship, yung communication. Basta pag may ganong conflict, kailangan hindi pwedeng may magsasacrifice lang isa magte-take eh. Kailangan yung isa, kailangan mag-meet sila halfway or talaga magko-compromise sila para happy yung buhay nila. Hindi ka pwedeng mag-asawa kung hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. I think lahat naman ng viewers mag-agree dito, no? Huwag ka mag-asawa, please lang. Huwag ka na magdagdag pa ng isa pang buhay. Huwag ka na magdagdag pa ng isang buhay na hindi mo rin bubuhayin. Kung mag-aasawa ka lang din, tapos aasa ka rin sa kung kanino man. I mean, sa in-laws mo ba? Or sa mga kamag-anak mo, sa mga kapatid mo? Baka sa mga pamangkin mo pa, huwag ka mag-asawa. Parang awa mo na. Hindi talaga, agree na agree ako dun sa statement na yun. Ako, super agree din. Kasi parang, paano mo aalagaan yung mga anak mo kung ikaw mismo, di ba, hindi mo maalagaan yung sarili mo. Like, for example, sa simpleng paglalaba lang, hindi ka makapaglaba ng underwear mo or ano, yun, parang iaasa mo pa ba sa ibang tao? Siyempre, ikaw na yung gagawa nun para sa'yo, tsaka para sa magiging anak mo, tsaka asawa mo, di ba? So, dapat marunong kang, ikaw muna, i-prepare mo yung sarili mo dun sa bago mong papasukin na ano. Naalala ko kayo mga kasabi ng matanda, di ba? Parang yung pag-asawa ay hindi parang kaaning mainit na isusubo mo pagka napasok ay babalik mo sa magulang, di ba? Hindi ganoon eh. So, sa akin marriage nga forever na game 'yan. Wag mo nang pangahasan yan o pasukin yan kung ikaw nga mismo panggasolina mo siguro ng kotse, hindi mo alam saan kukunin. Paano mo pa bubuhayin yung anak mo in the future. So for me, pag sinabi mo nang kaya mo buhayin yung sarili mo in the next 5 years or 3 years, doon mo palang isipin siguro na mag-asawa. Kaya, yan? Gulo yan. Malaking factor din kasi yung parang magbubukod kayo, di ba? Yung magbubukod kayo ng bahay, ng sarili mong family. So dapat, kumbaga, expected talaga na ikaw gagawa. So dapat, kumbaga, inaral mo na yung kasi even nakikitira ka, like tayo naman, nakatira tayo sa parents ko. Pero alam nga naman, lahat doon hihingin mo para tuition fee ng anak mo, di ba? Yung pagkain nyo, magmo-mall ka lang, hihingi ka pa ng allowance. May asawa na, humingi ka ng allowance sa... So, kung di mo kaya, please. At medyo crucial kung pwede maging advocacy ito, para mabawasan na yung mga naghihiwalay at mga nag-aaway na mga mag-asawa. Huwag nyo nang pasukin kung di mo pa kaya. Huwag nyo nang pasukin yung buhay mag-asawa kung hindi mo pa kaya. Kung aasa lang din kayo na may bumuhay para sa inyong dalawa. Again, ito ay para sa opinion lamang namin. So, let me know kung ano yung mga opinions nyo din before kayo pumasok sa pag-aasawa. So, maraming salamat sa mga nanood and share your insights or yung mga inputs nyo. Ano ba dapat talaga mauna? Mortgage o marriage? If you disagree or agree with us, just let us know para pag-usapan natin yan dito sa comment section. Again, this is Miko. And I'm Joy. And maraming salamat sa panonood at kita-kits pa sa ating mga next videos. Is it wise to invest in a mortgage or your marriage first? The choice could define your future.